ato nga pamalandungan ang pulong sa Dios nga ato ang subject o tema God's warning. O ato ang referensya na sa Ezekiel chapter 33 verse 5. May request everybody to arise and let us read this passage, this verse. Atong dunganan sa pagbasa. Ready? Begin. He heard the sound of the trumpet and took not warning. His blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. Layon ang pulong sa Dios na itong ibasa sa ipalandugay. Bulahan ang matod pa sa Revelation 1:3, bulahan ang nagbasa, bulahan po ang namati, o mas labing bulahan ang nag-apply sa iyang nadungog. Magampo ta. Dios nga labing kamhanan, amahan nga langit nod. Salamat sa imong bugtong anak. Nadiin mo ini naglukat ka namo gikan sa ilanang sa kasalanan. Salamat usab Ginoo sa imong presensya nga niya karon sa among taliwala. Kay ikaw ang Dios omnipresent, omniscient, and omnipotent God. Ikaw dili kabalo mamakat, busa Ginoo, sayod kami nga naa ka sa among taliwala. Sa tanan nga nagsimba karon nga oras nga imuhang iglesia nga gipinagiyahan, ang imuhang mga saad dili gyud maghimakak sa tagsa namo. Anaa gyud ka bisan tulo kung duha magaisgot sa imong mga pulong ang imuhang saad. Among gituohan nga naa ka. Salamat sa imong pagpakiguban kanamo karon ning orasa Ginoo. Salamat usab sa imong pagdasig sa matag usa nga diin nakahimo kami physically, diin nagatimbaya o nagasimba kanimo ning orasa. Hinaot ang imong balang espiritu dili mapulan sa paggiya kanamo, sa pag-comfort sa oras nga aduna kami kagulanan, o sa paghatag og kahayag sa oras nga moabot ang confusion sa among kinabuhi. Imo nang gisaad sa imong iglesia nga magauban hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Gamo ka nang gituohan Ginoo, gisaligan. Bisan ining oras sa Ginoo, ikaw adunay special blessing nga imong ipahatod kanamo. Salamat sa imong mga mulunda sa pag padala dinhi sa tagsa kinabuhi karon. Tabang imong ubos nga lagad nga mo'y magabahin-bahin ang mensahe diha sa imong mga pulong. Uban sa imong proteksyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik mo sa paglingkod, Galaigson, o ako ka mong gihangyo sa pag-focus sa inyong unang kasing-kasing alang sa pagpakaon sa ato ang spirituhanon nga bahin, kanang naadya sa likod. Pwede siguro mong musulo din aron nga wala gyud sami ug walay makaadaw sa inyong atensyon. Tungod kay ang yawa, siya daw ang mutuka, siya daw mukawat sa mga pulong o dili na mugitib sa inyong una-una kasing-kasing tungod kay gituka sa kaaway. Gikuan ba gitukog, no? Pero kung ang kasing-kasing humok o nalubong ang similya o niturok, so dili na makahimo ang kaaway sa paglukat o pagkuha niya na. So nag-expectar gina nga mubunga mga kaigsonan. Amen? Hinaut nga ingon niya na ang atong kasing-kasing tungod kay namo upat ka klaseng kasing-kasing, humok na kasing-kasing, batuon nga kasing-kasing, bantok kasing-kasing, o sampiniton nga kasing-kasing. Isarang yun ang nilahot tayo diya katong tambok nga kasing-kasing, no? Ang gares katong tulo na November na, no? Muna giingon nga huli-hulihan ang sa bato sa dula sa mga bata, taguan ang mabilin mo'y cancer, no? So cancer yun ang mabilin. Amen? Ang mabilin sa mga pagsulay, ang nabilin sa mga training, nabilin sa
paglahutay mo ginay katser sa mga privilege o mga ganti kaayuhan nga ihatag sa Dios, giyandam sa Ginoo. So, balik ta sa tuang tema, God's warning. O ato masabot din sa Ezekiel 33 verse 5, kung mamati ka sa warning sa Ginoo, masalba ka. Amen ba? But he that taketh warning shall deliver his soul. Pero kadto daw nga wala na mati. Kaya mura maguni trumpita gud kaning warning, no? Ang Dios nagamit og trumpet. Naagay tay 7 trumpet at the last trump. So mo na gihulat sa mga balaan. Pero kanang unang trumpita og hantod sa kaikawnom, lahi ang mamati niya na, no? Kalaban na sa Ginoo. Unya, ang Dios matod pa din nagpatunog siya, no? Sa iyahang trumpet, sitan trumpet matod pa din sa panahon ni Ezekiel. Okay, so ito nang sugdan mga kaigsunan, unsa man daw ni ang warning, no? Sa Greek word notitio, no? Meaning to put in mind or to admonish. Kabo daw basa, ready go. Warning is, meaning of warning is to put in mind or admonish. So, kinahanglan nga atong isulod sa atong una-una ang mga panambagon, admonish, no? So, dili nga atong pamatiyon nga ipalabay lang sa pikas dunggan kundi sabton og ato agyod nga ipahiluna sa atong una kasing-kasing. Warning na gud In every judgment there is a warning. So pagka grabe kayong Ginoo, no? Wala gyud kay lusot sa iya, no? So may mga evidence din in the Old Testament, God warned the people before the flood of Noah's days. Tama ba? Sa panahon sa lunok sa intiyo kalibutan sa panahon ni Noah, ang ebidensya na dito sa kwan, kung imo nang atuon to Storky ba na banda nakaplaga ni Ronald Wyatt dito ang sukod sa ark maupod, ang gidakon mausad mga kahoy nga gigamit naapod, no? Unya na murag na slide na siya tungod sa sigig ulan na dito ta nas bukid niya na sa ubos, no? So gi-preserve na aron nga pag-authenticate sa mga event kaniadto sa panahon ni Noah. Pero before ang universal flood nga nahitabo, doon na nay warning og si Noah gisugo. Pila ka tuig nga wali ni Noe? 120 ka tuig nga winali ni Noe. Unang wali daghang natarantar, daghang iapil sa pag-build up sa maong arka. Sa kadugayan, pagabot tunga-tunga, daghanang na ni-surrender. Kay gi-charge na nila gisyuhan na nila si Noe nga nabuang. Kay nakapansin sila, wala may ulan-ulan, anong maglunop daw. Unya dili pagid patukuron sa tumuis bukid ng arka. Wala na nabuang ni Noe. Wala daghan nang naluya og na-discourage og sige ra ko wali si Noe. Wa gid siya puli, no? Hantod nga nahuman ang arka. Unya last command nga duha-duha, babae ug lalaki i-preserve. Gikan sa pinakagamay nga hayop, mga mammals and animals, mga langgam, pares-pares nga babae ug lalaki aron nga ma-preserve. Dili mapiktuhan sa 40 days and 40 nights nga grabe nga tubig. Walay pungasik ang tubig. Tubig God is a matter of life and death. Amen? Kita nimo ang flood karon sa lain-lain nasod. Gituman gid sa Ginoo ang token. Kaya ang kining bangaw mo na token. Sabot mo token ka? Nara sa likod nakasabot mo token.
Unsa nang token? Timailhan. Oh, patinga. Timailhan nga dili na daw maglunok ang intiro kalibutan og tubig. Amen. Amen ba? Muna na ilunok pero portion na sa kalibutan. Dili gyud nga whole world. Lunok dito sa Manila, dire init. Ano ba? Lunok dito sa China, pero Pilipinas, sige, comment sila. Naana ang Philippines diya sa inyo. Wala nga. Wa nagyan mahitabo kay mo man ang pahimang no nga tungod sa rainbow. Dili na lunopan ang kalibutan og kinahing tubig. Pero kay kabalo ba mo anong dili na usbon sa Ginoo? Ha? Ha? Well, maski pag humana pwede mo na usbon? Usa kay big reason nga nung dili na niya, ha? Yan. Ano na dakong rason kung kuan pa, kung kanang exam pa, 100% na gradua na. Mo ginay valid reason na dili na utrohon as Ginoo kay daghan na kayong barko, pastor, no? Pagpila ka tuig nga nas lawad ako lang anak. Pila ka bulan na sila wali dugo-dugo, no? Buhi. Na may barko na naka-imbento og barko sa tubig. Panahon ni mo wa man to nag-imbento kay wa man to ulan-ulan. Amak mo ni ana. Karon. Unsa warning sa Ginoo karon? Ha? Lunupan, i-submerge ning kalibutan sa kalayo. Kasabot mo submerge? Itusmaw. Iunlod. Kalayo. Na naghimog. Barkos kalayo? Wala. Bisan gani kanang recorder na dito kalayo wa sunog. Wa ay nag-imbento sa barkos para sa kalayo. Mo na nga warning karon, no? Dili na tubig ang ilaglag kundi kalayo na. Mo na mga kaigsunan. Wa gyud makaikyas ana. Gawas lang na itong nakasakay sa arkas kaluwasan nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa panahon ni Sadak Misa kay Abednego nakita dito si Kristo nga siya ang ikaupat. Wa gyud naunsa sa kalayo. Giubanan lang ganito silang Sadak Misa kay Abednego. Isamot na gid kita nga sa panahon ni Kristo nga loyal ta. No matter what happen ta, loyal ta ni Kristo. Siya ang atong arka nga dili maunsa sa kalayo. Amen. Lakaw-lakaw ibabaw sa tubig, pwede. So na mga kaigsunan, naadyoy warning. So pwede man ito ni sundugon po. Dong anak nga dahil ulong, warning nga na to. Sa na to sa pakon. Dito ho na niyo pastor bigay, ngayon siya, sa may kung amahan nga kalit mo lang panumpag. Wa mo ko kabantay. Mo sang warning nga, no? Sa duha, no? Tulo ra ma to ako to. Pero Ginoo kaduha daw, utob ra yun kaduha ikatulo ana. Little day, ano sunod man gumora. Duha ka city. Unsa gilaglag? Dili na tubig kun dili kalayo. So gipakita na sa Ginoo ron nga mahadlok, no? Mahadlok ning dautan, wa man mahadlok, samot man pagkadautan. Nasanay man hinoon. Dili na sa las Ginoo na mga warning. Asupre kalayo ang na kuana. Muna to nataod ang koneksyon na sa YouTube. Project unta na ko diri ang Sodom Gomora ba? Wa gyud nagturok nga sagbot ba? Hantod karon. Tungod anang asupre. Nya na dito ang salt of pillar ni tung asawa ni Lot. Naana. Makita na sa YouTube. Kaya kugihan kayo nga mga scavenger nga kumawaan lang footage, video. So, muna ato makita ang Sodom Gomora wa gyud mga sagbot din nga kaplagan. Nahimo ng disyerto. Sa Ninive,
O, siya yung unang-una sa Ninibe. Laglagon mga po ng sudara ni pagkadagko ang mga tao ni, no? Naariya ang mga higante. Muna si Juan Pastor, si Jonas, tinadlukan niya, kupos itlog. Lukat sa ticket pa, Tarsis, ibis kay sa Ninibe, opposite ang yan pa. Opposite direction niyang destination. Nadlok siya sa Ninibe. Pero, di man lagi gusto ang Ginoo nga pahamtangan sa kadautan, walay warning. Dili na barko ang naghatod ni Jonah dito, kung dili bali na isda. Yawa, no choice siya. Ulitaw ka na yung mga gitawag bitaw sa Ginoo nga magpa talaw-talaw, no? Ako ka-experience ko na kadaghan gina ko ni gitakasan niya trabaho, no? Lisod mo kuning magdumala tag tao, may pagkanang isa ka bakit nga baka. So, imo nga loko, imo sinyasan. Dali na kay kining tao, sigahan og mata, masiga pa sila mata nimo. Muna nga lisod kining tao, no? Muna dako bitaw kay premyo ning mga gitawag sa Ginoo, lahi ang ilahang ganti kaysa mga ordinaryo nga lang membro tungod kay problema magud sa isig ka membro, imuha ra na suluhon na nimo, no? Ay imuhang problema imuha ra suluhon, alay mong i-share sa imong membro. Pero problema sa tanang membro, pil ka o na nga kini nga trabaho gitakasan ako ni pero gidulit yapon ko, no? So daghan nang hitabo, may pagdi na lang mo maghibunas sa pastor, no? Paggamit na lang ka, parang walay daghang mahitabo, no? Kay si Jonas bitaw, sibat-sibat, daghang kay mahitabo. Agi, magyud kamatay si Jonas yun. Abi niya namatay, tapos na, buhi mo yapon siya. Daghan na bahin ang comment, mabuhi ba kas langsa sa ilawang sa isda, di ka mabuhi. Isa pa, kining, kuan siya, doon na say kaning gitawag nga sabtunon dito nga di pwede buhi si Jonas kay si Kristo buhi pod, di ba? Paralel man kang Kristo nga ipatay gid siya. So 100% yun patay si Jonas dito sa isda. Muna nga daghan kay mahitabo kung magsibat-sibat. Ako ni agi kamatay pero kadaghan hapit. Dungan ni og kining comment ni Ramos, si Alejandro Ramos, sabot-sabot mi Bible School mi. Wa makana ko tumana. Narbaho ko ako. Daghan ang panahon pila ka bisis ni isibat na ang trabaho pero no choice ka tungod kaya hinana ka lenient ato ang Ginoo. Now, balik ta sa Ninibe. Nadayon ba ni Ublaglag? Wala. Nausab ang iyang main tungod kay naghinulsol ang mga tao dito sa Ninibe. Karon, many warnings throughout the New Testament to be watching and to be ready for the return of Christ is in regard to the wrath of God, not the wrath of Antichrist. Di data angay mahadlok anang wrath of Antichrist. Pero ting isugan inon kahulgaon kag kapatay. Patya. Ginansya na kung mapatay ko nimo. Di magalanganin sila kung patay nimo. Di man mahadlok sa pastor og dulitan. Pero kining God's warning o kaning God's wrath, dili ta mga hadlok. Amen? Walang tao na to, kuhaon na to ang pinakamin nga points nga nung angay ta nga mangandam sa kapungot sa Dios. Kay apil ta nga mga luwas, no? Apil ta nga mga katawhan sa Dios nga at kinahanglan mamati ta sa warning before the judgment, no? Kinaay judgment ang membro sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Abi ninyo kanang wala na tayo angay bantayan. Wala yun, God's wrath. In our subject, there are two main points to be considered.
God's warning to the unsaved people is hell, then lake of fire. O, labot anak. God's warning to the saved people is the outer darkness. Dirita. Ha? Kananas number 1, para lang na sa mga nakailag Diyos pero wa nila ilha. Kabuhi nga Diyos. Patuyang sila. Kwarta ilang Diyos, ilang sarili. Matod pa sa Roma 1, nakaila man daw nga naay Diyos daw, pero ila mangilisdan og patay. Wala tayo labot din na. Diritas kaduha. Unsa may warning sa tuwa, hini gitawag na outer darkness. Imbis kayo makasulod ka sa mahayag nga gingharian sa tuwang Ginoo, makaapil kasal nga imo ma-experience ang pinaka-brilliant light nga naa sulod. Wow, tanggal maka. Gusto ka mo sulod pero kapuson lang ka. No? Dito ka ilabay sa kangit-ngitan sa gawas. Sumo na mga God's warning. So, moderate ka lang ta. Ang God's warning sa mga unsaved people, mo ni ang hell, horrible, enlarged, literal, lasting. Nana sa Isaias. Nga kining hell, nag-enlarge na. No? Gadako na. Radag ko ba? Nga every minute na mamatay nga di luwas, ga-expand. Balon ba? Na. Muna ang meaning sa hell. Horrible. Kasabot kung sa horrible? Horror ba? Makalilisan, makahadlok. Nga, ga-enlarge ka na nga lugar. Nga, literal na. Di na ingon nga katang isip. Tinuod gina. Literally na ay kalayo. Nga, lasting. Tungod kay walay pagkapalong ang kalayo nga. Pastilan. Perting inita na. 3 times na, 7 times dahil. 1 degree lang ang kalayo nga itong igamit din eh. Kanang nga sa mga magician nga na mga anting-anting ilang ilang sayaw-sayawa ng baga. 1 degree lang nga. Pero kanang kainiton sa Hades, o kanang sa Lake of Fire, 7 times na. Gablo-blo na. Sobra pa na sa acetilin. Pero dili pod mamatay, dili pod maabo. Mupaantos lang. Grabe mga kaigsunan. Muna yung mga warning sa mga dili luwas. Dili ba mo luwas? Ha? Wala tayo labot diyan. Kaya naala sa Revelation 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire, the brimstone where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night, ever and ever. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up, and the dead which were in them, and they were judged every man according to their works, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, muna yung mga warning sa mga unsaved. Mauna nga, before pa unta mamatay, kung namati unta sila, di sila ilabay siya. So, moditso ta mga kaigsunan, hindi na para sa tuwa, para na sa mga unsaved. Kining sa tuwa, no? Ikanang linaw na kalayo, dili naman ta para diha. No? Para lang na sa mga nag-abuso. Dirita, God's warning to the saved people is the outer darkness. Kung may basa sa meaning, outer darkness is darkness means to be without light, according by Tim Amis. Meaning is a state of being. So, state of being gani, kuana, kahimtang nimo, no? Kahimtang ba? Nga pait ang kahimtang, muna gitawag outer darkness. No? Kung iliteral nimo ang outer darkness, adto tag Jerusalem. Mag-observe ta dito sa kasal. Sila wedding dito, literally yun,
Dili figure of speech ha. Walay wedding sa mga Hudyo nga adlaw. Kita na aman tayo wedding alas 9 magsugod, tapos alas 12. So, so dito sa mga Hudyo, sila nag-sit up og adlaw. Gabi gina. Aron nga ma-recognize ditong brilliant light. Oh. Mo na nga naadiri pasay sa Biblia sa Mateo 22 nga adunay ni sulod dito sa panahon sa wedding nga wala nagsuot og para pangungurani nga pang-wedding ba. Casual nga dress niya kita kay siya. Migo, una lay ka din di man ka invited. Wa di si Tingtiyo, kabalon siyang sayo. Wa gid siya bisag isa lang speechless gid siya. Kapusa. Isa ka tiil o isa tamot napay gibilin si Ginoo pang tukod. Labay sa gawas. Sagasa siya dito, wala may hayag dito, gabi ing dako bay mo na dito nga literal nga ngit-ngit yun. Ngit-ngit pa, tapos ginapos pa dyan ka. Paita nga kahimtang, no? So, mo na, kung dito sa Jerusalem, no? Wala mga kaigsunan, pero kahimtang sa kinabuhi na. Sa Cebuano, sa English, ay state of being. So, kasabot ang kahimtang sa kinabuhi. Ibig kayo makakaon kas bunga sa kinabuhi, katong 12 months of fruit, dahon ra imo ha. Sumo na imong kahimtang. Imbis kay makasulod kas gingharian, nara kas gawas. So kahimtang na sa mga napildi. Imbis kay maghari ikaw ba ni Kristo, ikaw mo iharian. Nasabtan ba nato Ha? Naabo mo diha? Sabot diha ka basta mamati. Undang dali lang ako kumanon sa online kung namati mo. Dili malubat na inyong cellphone. Mga igsunan. Okay, ang kanitnitan sa gawas, ang silot nga matagamtaman sa ordinaryong aluwas tungod sa pagbalibad nila sa pagtuman sa mando sa Dios. Si mando sa Ginoo, pasimbahon kita dili ta paundangon og simba. Hebrews 10:25. Kayo ang atrasan 29, ang iundang og simba nakayatak sa anak sa Dios ug nabutang bastos ang dugo sa tugon o nakapanamastama sa balang espiritu. Mo na ang sala. Mga kaigsunan, kining mga tawhana wa na sila nituman sa mando. Panahong Domingo, wa gila sila magpakita sa simbahan. KBL, matutos uban KBL. Naba ni grupo nga KBL? Makitaan lang kung kasal. Niya. Bunyag niya. Katapusang sulod simbahan, gilubong na siya. Ano siya? KBL ang dating. So, naagya po yung mga KBL sa Missionary Baptist. Na ba? Na ano? Araw na itong KBL, kasulod ito katulo. Ang uban yun, igo lang na bautismuhan, pagtunga, na pulgas. Baptist ang nagbautismo, pagtunga, Pentecostal, wa na gid kabalik. Pangustahon nimo, tunga, malito na tunga. Saon man nimo na. Sumuna mga reigsunan, na ay mga warning. Muna nga, mamati kita sa warning. Amen? Hindi tayo mamati, maparehas po tayo nila. No? Mabiyak ka na ini nga simbahan niya. Asa tayo ilabay sa suok nga kalibutan na. Hindi na tayo kahinumdum asa tayo na membro. Muna nga, wak man manawarningan God. No? Sunod, ang mga Hudyo nga dili matinumanon sa sugo sa Dios, mahihagom sa maong silot. Di lampornas ni, Hudyo o Hintil. Nasa Mateo 8:12, kamoy basa, ready go. Tanawan lagi. Hilak mo na sa pagmahay. Pagkagot mo na sa pagmahay, dili mo na ingon nga kuan. Pastor, sa mga pagkagot na wa na ngipon. Yung problema anong nangingipon, ibalik mo na ngipon na. Nabe pagkabanhaw, nabe pag-restore sa tanan.
So, ba pagkagot ko nga sa ngipon? Oh, lagos na puros. Naa na ngipon. Oh, pero naa sa state of being nga napildi, wa kasulod, muna nagkagot ka. Kasayang yun, ano, di ba? Maka-experience man ta, di ba, John? Natin mga trabaho nga palpak, di ba, kagot, ano? O either, wa na to na sungkit, wa na to na kuha, atong itinguha, kagot ka bumahay ba? Lahi nung yung nakakuha, no, na yung mga pagkagot sa pagmahay. Nga, membro na sa simbahan. Membro na munta ko. Tinuod ba nito simbahan na akong paristruhan? Luha man ko ni dagan daog. O sa po dalay ko mo daog. Ano ba? Grabe. Tinuod man itong tudlo sa Biblia. Grabe. Tinuod sa tuwas pastor. Ang problema, ang pastor mo iwa kasunod. Ang membro mo yung kasunod. Kaya mo yung nagtuwas mando. Nabagoy pastor nga, Juan. Tanan mo na, no? Kaya ang pastor, mga maguna mo maggiya. Kung buta ang pastor, so buta po ang ihan, magsunod niya. Puro sila ng hagbong. Kaya buta po ng maggiya, tanan sila mga hagbong sa gahong muna. Lisod po ng pastor nga, bulag sa katotohanan. Pilia po na ninyo ng pastor nga, wala nagapatakag panudlo, ma? Nas Biblia. Nas Biblia, o niya, wala gituman sa mando. Mga gingon kaniya, wala gituman sa mando sa pulong ni Kristo. Direct na siya. So, mo na mga igsunan. Mateo 8:12. Ingon pa sa uban, nasa Missionary Baptist, huwag kabasag outer darkness, kung saan na, tiki na. Dugang pa, ang mga hintil nga dili matinumalon, mahiagom sa maong silot. Hudiyo hintil. Niya na po, Mateo 22:13. Basa. Ikaduhang bersikulo, Mateo 22:13. Ingon mo lay bersikulo. Niya mutudlo ka og kanang outer darkness, ingon day kag heretic. Pastor Montero kay naguna-unag tudlo dis ngod ko tabato, heretic na. Kay unsa nang kapakahirit, nagtudlog outer darkness. Pangutanon kung sa outer darkness, sila man day wa kabasa. Ikaduhang bersikulo na. Aron mo masayad mga kaigsunan ko, na ay outer darkness. Ikatulo. Ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon ngadto kangitngitan sa gawas, didto adunay pagpanghilak o pagpangagot sa mga ngipon. Mateo 25 bersikulo 30. Ikatulo nga bersikulo. Asa ka ana mangita, tulo ka bersikulo nag-back up sa moong subject nga outer darkness nga mao ni the under the table sa association sa ABA. Dili ABA pag ama na American Baptist Association. Ilahaning gitaguan nga doktrina. Kaya ang emphasize mo ni kanang pagkamatinumanon. Amen? Kaya kung di ka matinumanon, padayon niya pun ka nga nagsinulokoy nga believer in Jesus Christ, mao na. Na yung mga warning. So, ang kingit-ngita sa gawas, matod pa din Lucas 13, pandimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masipit, kay daghan suginlan ko kamo ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Na. Nganong di man makahimo? Una-una lay nagdako. Panahon sa pagsimba, ipadala naman ang offering at tithes, isimba lang ko dito, Brad. Una-una lang nagdako, nyawa ay walay lihok, no? Una mga kaisunan. Dari sa Lucas 13:25, matapari, sa diyang ang tagbalay makatindog na, o makasira sa pultahan, o kamo musugod sa tindog sa gawas, o sa pagtuktok sa pultahan,
nga manag-ingon kamo, Ginoo, abli kami, og siya magatubag kaninyo, og maingon kaninyo, wa ako kaila kaninyo kung tagadiin kamo. Agoy, may sakit kayo ganit so. Claim ka sa imuhang bahin, wa man di kay madaw-daw nya gusto ka nga mosulod sa wedding, wa man ka nangandam. Di ba natong 5 ka mga buwang-buwang gusto sila mosulod? Ang kinsa may nakasulod katong 5 nga nangandam. Puros na sila mga birhen, nagrepresent na sa iglesia sa itong Ginoo. So naagay duha ka klase nga tinuod nga iglesia nag-exist ka sa kalibutan na ay matinumanon o dili matinumanon. Di na to i-appeal tong mga iglesia nga tinukod og tao. Klaro naman to sila. Tao biya. Tawang biya nagasimba ka na ko sanglit na pagtulunan kalagdaan sa tao. Klaro naman na, no? Tanawa. Lagapak na ang kisang kuha na, nahimong kulto na, no? Mga founded by me na. Pagkadaghan ng doktrina sa tao, basta tao gani mo founder, daghan ginang ipasalipit nga ilahang doktrina po. Pero kung doktrina ni Kristo, bawal mo pasok og doktrina nga iya sa tao. Kay kawang imong pagkanta, kawang imong hugas, bautismo tanan. Kawang imong pag-abuloy. Pait kay na-scam pa ka, nailad pa ka, nakwartahan pa jud ka. Pagkadaghan ng dili maayo. Tanga-tanga ka. Grabe daghanan na karon. Karon na pud nga tuig na po'y bag-ong natukod nga human founders nga simbahan. Wala na nako nabutan sa church history. Mga 2024, 25 wala na. Pero kana wala nag-uho nga pagkilat ni Gimaw. No? Na pong grupo ni kuan. Di ka na ako i-mention diri kay masakitan niya sila. Amak mo ana nga milagruhan mga tumba. Bago na sa Ginoo. Sa Ginoo tundo. Di man matumba. Pabangonon man sa Ginoo. Ang dayon nga destino nga mga binanhaw o gibag-o apan ordinaryo o kahimtang mga luwas nga katawhan. Wala ni kasulod sa syudad. Kanta na siya. I'm just ordinary people. Nanay na kumpos nga timsong sa mga ordinary people. God use ordinary people. Nanay kumpos. Ang kanta sa napos sa ages na apod. Hito ako basa-basa sa ulan. Walang malalapitan, walang masisilungan. Membro na simbahan nga wa kapasar. Ang impinuano na po yung nakanta nga timsong nila. Kanang sigirag aray. Aray nako, mag-aray magit sila maatol pa sa Biblia. Wala jo, nanay mga timsong na. Dili na. Sila malugi kay nanay timsong. ang kuan pod, ang kabinan kanang nakasulod sa kingharian pagkadaghan ng timsong. Daghan kaya pong kanta na kompos. Ang dayon nga destino mga binanhaw o gibago nga mga espesyal nga katawhan nga luwas. Kini mo ni atong i-aspire, no? Kayon sa resulta ni gibahin sa tulo ang tibuok nga katawhan. Mo ni nabahin kay nagdepende maguni sa ilang response, no? Gusto ta ang Ginoo nga tanan maghinulso, di man tanan. Muna unta na lang gigamit sa Biblia. Unta ang tanan maghinulso. Muna nabahin ang dili ang Ginoo mo nabahin ani. Kung dili tao base mangod sa ilang tubag. Base sa ilahang response ba. Kay kung ang Ginoo pa ay way may impierno Muna gusto sa Ginoo unta. Di man po siya malipay kung lisuon ka ng utok sa tao. Mura na ang putag robot. Di siya malipay. Muna nga,
Katong naay eleksyon sa iyang sarili, katong naay choices sa iyang sarili, mo putoy iyas Ginoo. Amen? Kay moro ba nang gahom nga naa sa tuan nga ikaw lang gyud mo buot ana. Oh, balik-balikon mo na. Kung gusto kag yawa, nabay mahimo ang Ginoo? Wala. Naay mahimo ana kung pilito niya. Lisuon niya ang utok. Dito pa kasi Pero wala man. Nagsulti naman daan ang Ginoo nga kadtong kinabubuton. Kini pagpangalagad, kinabubuton man Di man ipugsanay. Oh? Kano sa buko na mugo sa inyo Oh, dili mo musimban nini, dili ka mo kasulod. Adi magkakasulod, di ka musimba. Di man mamugos kay tagaan kung balaod po, nga di ka mamugos. Oh. Kinabubuton, na naman ang balaod. Mo na nga, kung gusto ka, away mahimo itong isa. Gusto mo kas demonyo. Baliktaran mo na to. Kung gusto mo kas Ginoo, wa ko'y mahimo si Satanas. Bali-bali naman Oh. Gusto ni mo mawalagad niya. Dili mo sabay imong pamilya. O di po di Ana na siya mga kaitsunan. Mo na nga nabahin is tulo. Kaya naamay magpakamatay nga loyal siya kay Kristo. Isa na. Nya na apoy naninguha pero wala. Uban paningkamot. Di bagsak. Ikaduha na. Og naapoy wagay kuan gyud. Wagi amor-amor gyud. Sige enjoy sa privilege diri sa kalibutan. Nya. Pagyud. Di kabalo mo balos Ginoo. Hangin lang daan, libre na. Ulan lang daan, libre na. Wagi makapasalamat sa Dios. Unya nakita na gini Ginoo nga buhi gini Ginoo, iha pag yung ilisag patay. Mo na natulog ka bahid. Mo na yung mga tao ngayon na pod. So man, naman gud sila pagbuot pod. Kanimang pagpili nato mo man power nato. Gasa nato ni pahigayon. Awagi mahimo kuan. Ikaw ra man di mo inay power ana, nga mo gamito nimo na. Di man naman pakialam ng duha ka gamhanan. Ang isa imong pilion na, mingo ang isa. Suma mga kaigsunan tulo ni. Ang dili luwas nga katawan, number 1. Ang ikaduha, ang mga nagsimbag mga Diyos. Yalisdan nila patay nga Dios. Midumili sa pag-ila nga adunay matuod nga Dios. Mudawat sila sa marka sa mananap nga pintas. Sa dili ni Luwas naghupot sila og doktrina nga iya siyawa. Siyempre, inig kamatay nila diha sa lawas ang ilang kalag og espiritu muadto sa Hades. Banahon sila human sa 1,000 years katuig sa paghari sa Ginoo uban sa iyang mga balaan. Muatubang sila sa hukmanan sa Dios o trono nga maputi. Itambog silang tanan ngadto sa linaw nga kalayo. Kaduha na ta. Ang ikaduha nga bahin ang ordinaryo nga luwas nga katawan. Bintaha ni. Ordinaryo lang. Pero luwas. Kaduha niya dili to luwas. Atong silipon Ang ordinaryo nga luwas nga katawan mo ni. Nito sila nga adunay Dios nga naglungtad. Check. Ang uban kanila wala magpasakop bisan unsa nga iglesia. Okay kayo. Di ba na yung mga taong Diyos nun, nagtuo nga na Diyos, pero wala sila reliyon. Tanawan ng civilized people. One this, das maganag di ginakasagang. Wa po na sila grupo, na po sila sariling balaod. Husgahan sila sa ilang base rapod sa ilang nahangop, pero nagtuo sila nga na Diyos. Pero wala grado si grade 1 anak tunog, eskwelahan dito sila at least dili siya ma-imperno. Amen ba? So naay mga tao nga
na luwas bisan wala na sakop sa iglesia. Nasakop man gani ang uban naa sa pundok nga iyas tao. Ang uban kanila nagpasakop sa iglesia nga gitukod sa Ginoo. Una apod sila naghupot og doktrina nga hinimo lamang sa mga tao. Sila nagbaton sa kinabuhi nga mao ang sa dautan nga yuta. Sila mobiya sa iglesia sa Ginoo og dili mga lagad. Sila modawat sa marka sa mananap nga mapintas. Dili sila makakaapil sa pagsakdaw sa pagtagbo sa Ginoo. So mao na ang kalainan. Sila mo mahiagom sa silot sa kangitngitan sa gawas. Kinsa ni sila? Mga ordinary people. Sila makatagamtam sa kalayo sa pagbago sa kalibutan. Sila mahimong ulipon sa mga espesyal nga luwas nga katawhan. Adto sila magpuyo sa gawas sa balaang siyudad sa Jerusalem. At least, dool-dool ra. Mahay. Dili nga ta sa ikatulo. Mga kaigsunan ko nasa online, focus mo kay mo ni atong gitinghwa. Ang tibok nga katawhan, ikatulo nga bahin ang espesyal nga luwas nga katawhan. Atong pasuban nga Missionary Baptist pod, puros kuno espesyal, wa daw kuno ordinary. Naapod to speakers, ordinary man daw kuno tanan, wala espesyal. Gabali-bali ra nila. Pero sa Biblia, naagi special people. Amen? Na special salvation, nga mo resulta ng special people. Na po'y ordinary salvation, nga mo resulta ng ordinary people. Kasi po tayo na mathematic, no? Bisag grade 1, makasabot manana. Ang special nga luwas ng katawhan, sa daw, sila ang katawhan nga misagok sa pulong o nabautismuhan. Nabautismuhan ba ta? Check na taliha. Sila mao ang katawhan nga nagbarog sa maayong balita. Libarog ba ta? Check na punta. Sila mituman sa mga mando sa Dios, taliwala sa mga kalisdanan o paglutos. Wa pa siguro ni check. Kay base sa sunod na bulan wa naman si Brad Samuel. Sample naman sa una. No, wala man tayo assurance nila biya. No? Wala na assurance. Base na sa tuwang pagpanigamot kaya dili ba ni pagambarastihan, no? Dili kita na atas tawhanon nga kahintang nagkinahanglan ta grasya kaluoy Ginoo niya. Hinay man kamong mangayo, di wa kabubuo Katong nabubuan sa grasya kaluoy sa Ginoo, sufficiente. Amo na di ginamukang no? So na magi nakadaog gyud. Daghan ang nakadaog sa Bible sa mga paglutos, no? Ano man itong mga apostoles, sugot naman sila gipag-ihaw sila, gipang prito ang uban, gipang paguyod ang uban, gipang lubuag liyaw ang uban, gipang panitan ang uban. Grabe na ka-crucial nga mga pagpatay sa mga katawan sa Ginoo. Anong ingunana na sila? Kay sold out sila sa doktrina ni Kristo. Amen? Nikupot sila sa gisaad sa tuwang Ginoo. So, nidaog na sila. Mga heroes of faith na sila. So, nasulat. Anong di ito masundog nila? Amen ba? Anong napatay doubt? Buwan-duha pa. Buwan-duha ka, kantahan ka ni Brad Samuel, ayaw pag buwan-duha. Sila wala midawat sa marka sa mananap nga mupintas. Di gani mahadlok mamatay niya. Hugaon pagdili matkahan, di tagaan pagkaon ano man eh. Kana mo na nga kana nakasabot na gina, no? Ang uban kanila nakasinati sa kamatayon sa lawas sa pagpanalipod sa doktrina sa Ginoo. Muna. Atong i-review ang history. Ito sa ito nga wa na mga subscribe ang uban ng history nga kauban na itong Missionary Baptist. Hindi naman mo subscribe sa history. Sa history, luya, katong hostia lang. Pangutanon ka nga gigapos. Wa kay choice, gigapos man ka. Pangutanon ka. Unsa man ang hostia? Tinuod ni nga lawas ni Kristo o dili?
kabalo no ika nga nasakop tas tinuod nga simbahan sa itong Ginoo nga kuan malang na simbolikal na, di ba no? Sa Lord's Supper, permintin akong emphasize nga kanang tinapay, simbolikal lang na sa lawas itong Ginoo. Dili gina literal nga lawas. Kaya sa panahon nga ni Kristo, buhay pa sa Kristo, literal na itong tinapay, nga lawas ni Kristo. Dili ay. Pagkamatay na po ni Kristo, bahin-bahinon na itong tinuod nga, sila kaswang. Mga aon sila tao. Mga inang udugo. Dili literal. Kung dili simbolikal. Karon kini tubag man tinuod nga Kristohan kay panahon nato sa ng kuan kamatayon. Kay kung tubag sa nga tinuod nga lawas, badbaran sa gapos. Karon kini ingon, it's symbolic niya man. Missionary Baptist niya siya. It's symbolic. Sato pa, kadtong water o kadtong hostia, simbolikal lang na sa lawas ni Kristo. Ang judgment, sunugan burn this heretic one. Sunog. Di masunog nga ginapos. Saan mo? Gigapos na. Yan ay mga kahoy niya. Bubuwag gasolina. Sunog. Patay yun. Mura mga kaigsunan. Nganong naingon ana ang ilahang kahintang? Di mo bigay? Tungod kayo. Sold out sa warning sa itong Ginoo. Amen? Baling-bingay diri. Ibtan kag kuko, mo retract din ka. Di na mo tindog imong sako, kay wa nay bugas. Surrender din ka. Ingnon ka sa imong asawa, sige ri gyapon kag alagad-laga diha. Surrender din ka. Kuya ba ng pamilya may gamiton pod. Wasak 'yon, no? Kung kasi gamitan, ni Satanas ana, wa na nilabaw ni hope, no? Grabe itong kang hope kay iyon pa yung asawa. Padayon gyapon ka na imong Dios. May pag maghikog ka. Amak mo na. Dubli to dito Lord sa no? No? Unsa to? May pag maghikog ka. Okay, maghikog ka ni kamatay. Tungluha na imong Dios og magpakamatay ka. Grabe nga advice asawa. Tilan. Pero sa naka-overcome si Job, unsa ang nadawat ni Job, doble kapilo ang mga blessing. Kung unsa siya kahamis kaniadto, mura siya bata nga nibalik ang ihang physical. Murag ako ni murag nibalik bago pagkabata. Ang ihang mga kadtangan times 2. Kung 24 ka, kuha ang ihang mga baka, times 2. Ni times 2 ang ihang pagkadato. Grabe si Job. Pero di po basta-basta ang iyang nagyan. Muna, Brad Jojo, ayaw surrender. No retract, no retreat, no surrender. Kung naglibog ka, dangok miskin, ay, paglibog-libog. Kanang kalibog, nara na sundalo. Ay, sa ilo alam ko mga sundalo. Mag-istorya na nga, attack. Yung Pangilogo, attack nga damo bala. Namay kuman dito nga, abugon lang, di lang tinodon. Retreat. Retreat nga, gira, white kagawang ita ka. Libog ng mga sundalo, libog sila. Gidulaan mo sa palad. Na mga kaibigan. Pero, muabot po tayo sa kalibog, kay mga sundalo ng ni Kristo. Amen ba? Ngayon ginawa nga, abante, ngayon ka, abante, ginawa, pero di man makaya. Kutoy man ang tiyan. Nana po yung naghungong ni mo nga, atras. Di man lagi mo atras. Kaya ipangita man. Retreat nga, gira, pangita ka. Ana lang, no? Ana lang nga po, no? Ang pagpangalagad sa Ginoo. Sunod na, hapit na tumuman. Ang nangamatay, diha kanila pagabanhawon makaangkon sa lawas nga makapanunod sa tanang butang. Kanindutan galagson. Wala na ako ibutang ng bersikulo kay memorize naman na ninyo, no? Sunod, ang wala nang amatay diha kanila pag-aalitan makaangkon sa lawas nga makapanunod sa tanang butang. Kanindutan. Muatubang sila sa hukmanan sa Ginoo
muli niya sa dapit nga tuo. Asa na mabasa? Mateo 25. Katong panunda ang ingariya, naas tuo to naglaray. O katong kapanunod, naas wala. Kanding to, Brad? Wala siya mga higsona. Sila mao ang tagbo sa Ginoo dito sa unya sa kapanganuran. Siyempre, tagbo yun. Nakapasar man. So, ang pagtagbo atong wa nakapasar sa divine body. Ang iyang na kuha nga lawas, dili man glorified body. Mupilit masyuta. Please and blood gihapon. So, ang pagtagbo, sakay sa helicopter, jet plane, dili. Ang divine body, sama na sa hangin, spirit. Pag-ingon sa Ginoo nga, saka mo nga rin, saka gina. Amen ba? Kaya di man daw ta maguna-una, dungan man daw ta. Magulat man ta, kuman nga, mayon Ginoo, go upstairs. Adi? Uldo nga na kay divine body. Di ta maguna na ba sa mo eh. Di ka pwede mag-ambak-ambak imuha dito niya. At travel ka dayon sa tibok kalibutan. Dungan gina. Musugat pa man ta na. Niya pagkahumaan na natay tariya, malibot na nimo ng kalibutan. Malibot na nimo ng kalibutan, di ka magsakay-sakay kay glorified body naman ka. So mo na ang saad sa Ginoo. Sila mao ang muhari uban sa Ginoo, ibabaw sa luwas nga katawan sa walay katapusan. Ang tawara kay Galagson. Walay katapusan, ha? Kung wa ka nakakagat ana, wala ka naka-enjoy ana, wala po katapusan nga pagmahay. Wala po katapusan nga naa sa kahimtang outer darkness ato naman ang tunang nga kahimtang sa kinabuhi. Ngit-ngit pas yung alikitan ng kinabuhi mo na ngit-ngit lagi. Sila adtong puyo sulod sa balaang syudad sa Jerusalem sa walay katapusan. Puyo gyud daw. Langan nga divine body naman ka din na kasunod ka sa divine kingdom. Transparent glass niya na nakita ka dito sa imong mga higala. Di ba dyan? Kita niyo itong nagdaog-daog ni mo dyan. Kakita na, kuya man ini nga itong gidaog-daog. Kasunod mas gingarian. Si Pastor Clarito, kitaan na siya mga igsoon. Abaw, ara ka daw. Kuto! Okay. Ilunggo ba yan, no? Naman nga, huwag mo kung musinggan mga tarungan na sa huwag mo kung walihi, kung mutudloy. Mga na mga igsonan. Nga ba ito na nga, bisan gamay na ta din, pabilin ta, kay kita ang basihan sa Ginoo, di ba? Kaya paghusga, ngayon sila nga, wala man na naabot di mapakon. Wala man naabot di mapakon. Doon ba na naabot ka sa mapakon? 1998 man. At least na, di mapako. Luzon, Visayas, ang Binalaw, naagi na representative sa tuwang nason. Di na pwedeng taka lang og husga ang Dios, taka lang og kanang hatag kalamidad ang Dios nga walay warning. Naagi na warning. Di lang ka pataka lang gapos ang Ginoo nga ilabay dili na pareha sa gobyerno nato diri bisag wala nalulong sa droga gipatay gapil. Na siya. Kaya ang ato ang Ginoo transparent na unya. Di na pwede matagtaguan. Instead of being sa resurrection, we were lost of glorified body, mere flesh body. Na ay mere flesh body. Na ay state of being sa mga kapasar of divine body. Flesh and blood cannot inherit. Ang iyon ang basahan. Flesh and blood cannot inherit the kingdom. Okay, na ano say dugo na say flesh. Muna, mamagnet siya sa kalibutan. Mamagnet. Pero kung glorified body ka, wala na kay magnesium diyan. Na-loss niya ang kanang gitawag wedding. Loss of bridal privilege. They were shut off. Masiradan siya. Wrath of God. Under siya diya sa 7 bayals. Kingdom privilege. They were loss of inheritance. Wala niya na panunod na. 1,000 years. Loss of privilege to reign with Christ. So,
Kuha niya na-enjoy ang golden age ni Jesus Christ. The tribulation period, undergo siya 6,000 years under fire. Di naman siya maundas, di naman siya mamatay, di naman siya maundas sa klayo. Pangpang tumpagi niya, palayo. Resurrected naman siya. Muna nga, eternity. Oh. So, dahil salamat mga kaigsunan. Tulo ka bahin ang na-arrange, anak sa saad, anak sa pagkawalipon, o anak sa pagkawala. Tungod na sa tulo ka reaction o response sa tao. Maay kaya yung Ginoo. O atong kinabubuton nga mga lagad, giandam sa Ginoo. Kadto pong dili magmatinumanon nga sakop sa simbahan, na apoy giandam gyapon sa Ginoo. Unsa giandam, pastor? Bunal, puspusan og daghan. Unya outer darkness, kahimtang sa kinabuhi. So muna nga, before it's too late, di pa ulahin tanan, unahon na to ang paghinulsol. Amen? Unahon to paghinulsol. Dili pa ulahi. Sa Tagalog pa, ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Sa Ginoo, baliktad na. Ang pagsisisi ay mauna bago ang huli. Kaya kung imong ipaulahi ang paghinulsol, wala na, pildi naman na. Sayang nga. Wala na. Di naman ma-rewind. Kaya kung i-rewind, walay ma-outer darkness, wala ko'y ma-leak of fire. Wala, empty na ang impyerno. Ako ba impyerno ko niya na i-rewind? Nganong dili man nimo, nganong di nimo i-correct ang imuhang choice. Nga napakyas ka sa imuhang choice, dito nimo gipakawalan sa way klaro, di ka recover mo na may pay kanta kay naapay chorus, may pay tip, naapay rewind, pero ang programa sa Ginoo wala ginay rewind. Pag mulabay na, sorry na lang yun, no? Igo na lang yun sa panghandura o pagmahay. O na nga, para sa mukagat, para sa nagandam, para sa nagprepare, mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, unahon na to ang dapat unahon. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Repent first. Tanan. Si John the Baptist nagwali, repent gyapon ang giuna. Si Jesus Christ nagwali gingharian, repent gyapon. Mao ko na ang susi God nga mahawas ka sa mga baliktad nga state of being pag hinulsol. Ang Ninibi, pag hinulsol lang ang nakausap sa mind sa Ginoo nga iyahan naman ta tong laglagon ta, ambot unsa ilaglag niya. Kay sudom gumurat kalayo man. Kang muni tubig man. Nya, kanyang warning karon para sa mga katawan sa Ginoo karon sa New Testament, kalayo ang warning ana. Nana ba yung tala sa satellite nga na nag-ulan og kalayo? Nag-ulan og kalayo? Nga nag-create og lake, nag-create og wide lang. Pero ulan og kalayo, sukad sa sudong gurawa na nagiusab. Kaya sige pagpaus ba na, makakuha ideya ang scientist nga maghimo sila barko para sa kalayo. Di pwede nga matagaan og ideya ang tao. Bright na ang tao po. Mga nga, kita rin na kahibalo na nga dapat unta ang scientist maghimo og barko para sa kalayo. Pero di man sila mamati na. Di po sila magtagad-tagad, kinsargog kagod. Si Brad Samuel mo nga dapat maghimo mo barko. Barko mo para sa kalayo. Asa na tagdo Samuel. Isa lang para ka-search sa kuana na sa computer niya. Samuel, kanite. Mo appear dahil ng tibok kinabuhi ni Samuel kanite. Unsa man eh? Di dahil na Samuel kinatisa mga dela dayon. Wala nga. Montero, Armando Montero. Ultimo rin yung tao. Why agi ris? Magpaasip-asip di siya nga kuan. Manggi alamon. Wala na sila. Kaya ilaha
kuha ng ilaha eh. To see is to believe ng ilaha. Pero pag search nila nga, si Clarito, one of the scientists, ka-birds na to ni. Gawali nga, dapat maghimo barko. Tinood siguro ni. Ka-birds good, scientist good to. Mao na di ang realidad. So paano man mangandam ang kalibutan, di gid ka pangandam. Amen? Di gid ka pangandam oy. Kalayo nga create og lake of fire. Una-una daw ng lake of fire. Sino na basta-basta na? Linaw na kalayo. Kinsa ra nang Kinsay maluwas ana? Wagi maluwas ana. Oh. Una nga kini nga katapusan nga kapanahonan gi-compare ni sa kang Noe. Compare pero lahi lang kang Noe kay tubig. Sa kang Kristo kalayo na. Muna, God's warning, balikan na to. Mamati ka sa God's warning, maluwas ka. Amen? Your soul shall deliver. No? Ma-deliver ka sa dili. Kay deliverance. No? Kay mo man meaning sa salvation is deliverance. So, God bless your heart. O sa mga nag-online, salamat sa iyong pagtutok. O maski wala mo nag-subscribe, basta kayo ni view mo, okay na sa kuha. O ang Diyos manalangin kanalutan balik sa atong tigmala.